Ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, na kami ay dinako mo para po minsan pang magpuri sa iyo, Panginoon. Mag-alay, Panginoon, ang papuri at pagsamba, Panginoon. Lord, sa amin pong kalagitnaan, ang dalangin po namin, minsan pa, bisitahin mo kami ng iyong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Panginoon, alam po namin, Lord, ikaw ay naririto sa aming pong kalagitnaan. Dahil sinabi mo, 2, 3 ang nagkakatipon sa iyong pangalan. Ikaw, O Diyos, ay nasa sa aming kalagitnaan. Lord, we are more than 2 or 3, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, nasasamaan mo kami, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, patuloy kang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang maitaas at mapurihan sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So makita po natin, sabi po ni Pastor Raul, sabi niya, Pastor, ito yung magtabi kasi naka-rest po si Pastor Larry at hindi ko siya pwede mapagod. Sabi ko, Pastor, ano ba yung tabi ko? Naitapit mo na yung resurrection. Ang tabi ko is the last 7 words. So, Pastor, ayun ang itapit mo. Sabi ko, Pastor, kailangan ba ngayon ang itapit? Sabi ko, kailangan natin itapit kasi hindi natin napag-aralan. Pero titignan po natin, bago po natin itapit yung the last 7 words, gaano ba kahalaga yung number 7? Na sinasabi ng Biblia. Kasi sa Jewish people po, napakahalaga po ng number 7. At kung titignan po natin, yung day of creation, 7 days po yung binilang ng Panginoon, and after 7 days, nag-rest siya. And then sa Revelation, sinabi doon yung 7 seal, yung sinabi sa Panginoon ng Revelation, yung 7 seal at 7 trumpet and 7 bowls, nagsisignify siya as a number 7. At yung 7 lepers sa mga iglesia, nagpapakita rin siya ng number 7. Ganoong kahalaga sa mga Israelite, maging sa Panginoon, yung number 7. At sinabi rin sa Bible na 7,700 times, sinabi po ng Biblia yung number 7. So, ibig sabihin po niya, napakahalaga pala yung number 7 sa paningin ng ating Panginoon. Pero hindi po yan yung ating topic. At ito po yung ating topic, the last 7 words of Jesus. So, makita po natin, maaaring nagaanan natin yung topic na ito, maaaring narinig na natin, pero bakit sinabi ng Panginoon in last, mahalaga para sa Kanya yung 7 words na sinabi nga bago managutan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Number 1 po is, number 1, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. In Lucas chapter 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung panahon po ang Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, siya po ay napapalibutan ng napakaraming tao. Naroon po yung mga tao unworthy, yung mga tao makasalanan. At ang katunayan po, yung mga tao na nagpalabunutan para ang kanyang damit ay gawing sugalan. At naroon din yung mga pare na nagpapatay sa ating Panginoon. Ibig sabihin po ng mga panahon na yun, walang karapat dapat sa paningin ng Panginoon na matuwid noong time na yun. Pero makikita po natin yung karakter ng ating Diyos. Yung panahon na siya po ay nahihirapan, pinahirapan siya ng mga Hudyo, pinahirapan siya ng mga tao, lahat ng mga salita na hindi ka nais-nais, naranasan ng ating Panginoon. At nung time na nasa krus, kung tayo po, meron kang basya nasa harap mo, at mayroong tao nagagalit sa iyo, at nakita mo siya, ano yung number 1 na sasabihin mo sa kanya? Example kayo, basher ko kayo, andito ako, inaalipustahin ako. Sa tingin nyo, ano yung magiging attitude ko na pwede kong ipato sa iyo sa lahat ng ginawa niyo sa akin? Di po ba magagalit ako? Di ba? Number 1, sasabihin ko sa inyo, masasama kayong tao. Number 2, sasabihin ko sa inyo, sa
kabila ng ginawa ko, ito ang ginawa ko sa kanya. Pero nung time na nandun ang Panginoon, nakapako sa krus, ano yung pinalaman ng Panginoon? Yung compassion. Anong klaseng compassion? Kung sinabi na, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine natin yun. Nakakalungkot po kasi, no? Sino po yung taga-kaita? Sila sa Risa. Nanonood ba kayo sa Risa ng Sinakulong? Hindi, yung penitensya. Kasi may pa rin dyan, wala junction hanggang papuntang proper na kaita. Kapag Bernie Santo, nagkakaroon sila ng parang drama. Lahat ng mga nasa itablado, bumababa sila. At nagkakaroon sila ng gathering doon sa gitna ng junction. Nagkakaroon sila ng parang doon live na parang sinasadula nila yung buhay ng ating Panginoon. At kung titignan po natin, lahat ng tao na nakikita ko doon habang hinahagupit nila ang Panginoon, pinapasa nila yung krus ng Kalbaryo, sinasabi nila na, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo kami. At lahat ng tao na nakikita mo sa panahon na yun, lahat sila umiiyak. Pero ang tanong doon is, ilang araw lang nila gagawin yung bagay na yun. Diba? Minsan nakakalungkot kasi ang tao po ng panahon na yun, nananaman nila na yung kabutihan ng Panginoon tuwing Huwebes, Biyernes, Sabado. And after that, wala na. Hindi na nila na-recognize yung kabutihan ng ating Panginoon. Parang back to normal na lang. Katulad ngayon kayo na bumili ko ako ng talabas ako. Yung mga nagtatrabaho ng construction doon, bumibili ng Jindabo. Inuman na agad sila bumibili ng agad ng records. So kung titignan po natin kung mahalaga sa kanila yung kamatayan ng ating Panginoon, gagawin ba nila yung mga bagay na yun? Ano nakita po ng Panginoon yung mga taong ito na hindi sila nakontento sa ginawa sa kanya ng Panginoon, sa ginawa nila sa Panginoon? Ano po yung sinabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Nakakalungkot kasi may mga tao po ngayon na sinaselebrate na lamang nila yung tunay na kamatayan ng Panginoon bilang ritual. Pero yung malalim na dahilan at layunin kung bakit ginawa ng Diyos, yung bagay na yun, hindi po nila naiintindihan. Pasalamat tayo sa Panginoon dahil nakita po natin yung ginawa ng ating Panginoon. Imagine po natin yung taong ganon na nagpakain ng 5,000 na pagaling ng palay sa maraming demonyo at yung time na sinasabi nila na sino ang ating pakakawalan? Si Barabas o si Jesus? Kilala nila si Barabas at alam nila si Barabas na isang taong masama. Pero ang Panginoon ay walang ginawang kasalanan. Pero ano yung pinili nila? Pinili nila yung bagay na hindi pa po sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po sa po ng time na tayo po ay nagkaroon ng reflection. Nung dumaan yung Semana Santa, ano po ba yung number 1 na inisip po natin? Yung day fasting po natin. Sino po ba yung malapasting? Wala. Wala po ba nag-fasting? Wala nag-fasting po sa atin. Kami lang pala yung nag-fasting. Isa sa bagay na pinagpasko. Sinabi ko na maintindihan ng mga tao yung ginawa. Na sana hindi lamang, tuwing darating na lamang yung mahal ng araw, doon lamang nila na-realize yung ginawa ng Panginoon. Tingnan po natin ngayon ang tao, back to normal. Wala na sa kanila yung holy, wala na sa kanila yung bagay na sinakripisyo ng ating Panginoon. Back to normal na naman. Back to pagkakasala na naman. Back to compromise na naman. Pero yung ginawa ng Panginoon once lamang na hindi nila binibigyan ng halaga. Number 2. Sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Sumugot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Nakita po natin yung kalagayan ng tao kung makasalanan
nakasama ng ating Panginoon, nasa kaliwa at nasa kanan. Alam po nila yung tao nun, alam niya po na ang Panginoon ay Diyos. Alam niya po ang Panginoon ay matuwid. Kaya nga nung sinasabi ng kanyang kasama na kung talaga ikaw yung tunay na ng Diyos, ligtas mo yung sarili at ligtas mo rin kami. Ano sabi ng kanyang kasama? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, natural lang. Tama lang na magkasala tayo at mamatay sa krus. Pero ang taong ito ay walang pagkakasala. At nakita po ng taong ito nung nasa kanan na ang katabi niya ay anak ng Diyos. At nakita niya yung kanyang kalagayan sa harapan ng Panginoon na isang taong makasalanan. Diba? Anong sinabi ng Panginoon? Alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso. Ano po yung sinabing paraiso? Aking alam ng taong ito nung nasa kanan ng Panginoon na mayroong paraiso na pupuntahan ang bawat taong nananampalataya sa Diyos. Ngayon siya'y taong makasalanan. Diba? Ang isang taong makasalanan, hindi niya alam ang salvation. Tama? Hindi niya alam ang kaligtasan. Nung ako ay makasalanan, hindi ko alam na meron akong pupuntahan. Ang alam ko, pag ako'y matay, ako'y mabait, ako'y pupunta sa purgatorio. Kasi ganoon yung konsepto, o ganoon yung turo na minana ko sa aking mga ninuno. Na kapag ikaw daw ay mabait at ikaw ay gumagawa ng mabuti, tatlong bagay pupuntahan mo. Langit, impyerno, at purgatorio. Eh, ang ginagawa ko, gumagawa ko ng mga bagay dahil kung sinasabi na okay lang na mapunta ako sa purgatorio, huwag na sa impyerno. Pero yung taong ito, nakita niya, sa kabila ng kanyang kasalanan na ginagawa, alam niya mayroong destinasyon na mararanasan ng isang tao. At yun ay yung paraiso. Ano ginawa ng tao? Sinamantala niya yung pagkakataon. Dahil ang buhay ng tao, habang buhay ka, naawin yung pag-asa. Dahil alam niya, kung siya ay babawian ng buhay sa krus na kasama ang ating Panginoon, mawawala na yung pag-asa na meron siya. Kaya habang mayroong kunti pa siya matitirang lakas, sinabi niya, malalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso. Simple word, hindi niya sinabi, Pastor, kasalanan ko ako. Pastor, marami po akong wala akong confession na sinabi ng taong mo. Isa lamang ang kanyang sinabi, assurance of salvation. Alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso. Ano ang naging response ng Diyos? Isasama kita ngayon sa paraiso. Sinong tao ang magpapatawad sa iyo nang hindi ka humihingi ng pagpapatawad? Meron po ba rito? Kasi tignan po natin, hindi po siya nagsisi. Wala po sa sinabi, Panginoon, patawarin ko ay makasalanan. Wala po siyang sinabi. Isa lang word ang sinabi niya, alalahanin mo ako kapag ako'y nasa paraiso. Isang formal ba ako kaya confession ba? Hindi, di ba? Hindi pagiging ang tawad yung kanyang sinabi. Sinabi lang niya isa assurance. Pero ang Panginoon pala ay nagbibigay ng assurance dun sa mga tao na naghahanap ng assurance. Kaya binigay ng Diyos yung assurance na yun. Kaya hindi pala nahihirap lumapit sa Diyos. Kaya nakakapagtaka bakit ang maraming taong humihiwalay sa Panginoon. Pero kung titignan natin yung taong makasalanan ito, hindi siya humingi ng kapatawaran sa Diyos. Isang bagay lang yung ninais niya. Yung magkaroon siya ng assurance na ipinagkaloob naman ng Diyos sa kanya. Pero kailangan pa nilang kahirapan mo siya hinihilan, magpasa ng krus, magpapalo sa krus. Alam niyo po din sa amin, kasi sumusunod po ako ng araw, kwento ko lang po. Kapag po ang Kristo po kasi sa stage, hindi po siya pinapalo. Ang pinapalo lang po, kasi yung Kristo pong tumatayo sa stage na perform ng sinakulo, ayan po yung yan. May love din po sila, may bayad po sila. At ngayon, kapag lahat po ng Kristo na dadaan doon, mapipinitay siya, mapaparegister ka. At bawat po, kung ikaw, tulad si
Kikas. Sino nakakilala kay Kikas? Kikas. Ano yung Kikas? Sino nakakilala? O yun, si Aling Kikas po, isa po sa panata niya na mayroong station na pupunta doon yung Kristo. At yung Kristo sa stage, hindi niya pinapasan yun. Kami na gusto namin magpasa ng krus, kami yung papaluin. At ang bayad po sa amin is 1,000. Doon ang papasa ng krus. At pagdating po doon sa kailangan bumaksak ka, doon sa, kasi meron silang ginagawa parang lamesa na mayroong santo doon sa Aling Kikas. At kailangan, pagtapat mo doon sa establishment ni Kikas, lulugod ka na. Kaya ang ginagawa po ng mga pumapalo doon, kahit na malakas pa yung Kristo na tumatayo at pumapasa ng krus na napakabigat, kailangan pagdating doon, down. Sabi na, siya seconds na yun, gaganon na yun, ibig sabihin, ida-down. Kailangan bumagsak siya doon kasi nakakontrata si Kikas doon sa puso na yun na babaksak yung Kristo na kasi nagbigay siya ng love gift doon sa sama ng masaya. At lahat ng klaseng pamalo, pinapalo na doon sa Kristo. At minsan makikita mo yung Kristo nangiisay na sa sobrang sakit ng katawan. At pagpupo ng pagbaksak ng Kristo, lalabas si Aling Kikas, susubuhan natin siya doon. Yung Kristo. Ganun ang ginagawa nila. Pero kita mo natin, parang para sa kanila ay ganun lamang ba kadali? Na para sabihin nila na kayang pantayan ang tao yung ginagawa ng Diyos. Negosyo. So, mo ba ako sa krus? Tako mo. May bayad. At kapag yung habang dinadala doon sa station, yung Kristo na magpapasa ng krus, may bayad mo. Kapadating doon sa yung tablado, yung ipapako na ng Kristo na lumatayo, yung stage actor ng Kristo, yung bumagay doon. So makita po natin, na para po sa mga tao, ganun lamang kadali para makita nila na sila yung ligtas. Para sa kanila, ginagawa nila ang lahat ng bagay na yun. Kaya sinasabi nila, kung ano yung ginawa ng Diyos sa akin, kaya ko rin gawin. Tuloy ko na. Number 3, babae, masdan mo ang iyong anak. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sino yung minamahal na alagad ng Panginoon? Sino? Diyan. Na nasa tabi ito, sinabi niya, Ina, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Nung nakita po natin yung time na ang Panginoon po ay pinako na sa krus, yung kanya po mga disipulo ay nagkanya-kanya na, nagtakbuhan na sila, nagtago na sila, kung saan sila pumunta. Kasi ayaw nilang maranasan yung naranasan ng ating Panginoon. At isang disipulo lamang yung sumunod sa ating Panginoon na naging alalay ni Maria. Ayun ay walang iba kundi si John. At makikita po natin nung nakita pinagkatiwala ni John ang kanyang ina sa kanyang disipulo. Kanyang pinagkatiwala, pinabiling. Makikita po natin kung paano ino-honor ng ating Panginoong Jesus ang kanyang magulang. Bagamat kung pa may mga pages sa Bible, hindi niya kinikilala si Maria bilang ina. Pero noong time na po ay siya'y nakapako sa krus, itinakita niya yung pagmamahal niya bilang tao, bilang respeto sa kanyang ina. Marami na sasabi, bakit kay John? Bakit si John ang pinagpilinan? Kay Maria? Asa si Joseph? Kasi sabi ko ng mga Bible scholar ng panahon na yun, wala na po si Joseph. Kasi nung pinanganak ang ating Panginoon, doon, nang siya inangaral sa templo, doon lamang lumabas si Joseph doon sa Bible. Pero nung siya po ay lumaki na, naging 30 years old at nangaral na sa salita ng Panginoon, hindi na nabanggit si Joseph sa Bible. So, ibig sabihin po nun, patay na po si Joseph ng panahon na yun. So, makita po natin kung gaano ina-appreciate ng ating Panginoon ang kanyang magulang. Number 4, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Mag-aalas 3 na ng hapon,
Sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito'y narinig ng ilan sa mga nakayoroon, kaya sinabi nila, tinatawag niya si Elias. So ito po yung katutunan, pinangako ng ating Panginoon sa Acts, na kung saan yung fulfillment, na kung saan ang Panginoong Jesus ay bababa sa krus, bababa sa mundong ito at mamamatay sa krus para sa ating mga kaligtasan. Masahe po ng awit, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ako ng saklolo, ngunit bakit hindi mo ako tinulungan? Ito po yung panahon na nagkaroon ng fulfillment, yung pangako ng Panginoon, dahil sa ating mga kasalanan ay magkakaroon ng kaligtasan. Kung tinignan mo pala rin talagang inulaan ng ating Panginoon. Destiny na talaga mamamatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Pero nakakalungkot, pinapahalagaan kaya ng mga tao yung ginawa ng Panginoon. Diba? Kung tinignan po natin, talagang hindi pa pala tayo hindi pa tayo tao. Wala pa tayo sa mundo. Pero, pinalaga na pala ako ng Panginoon para maligtas. Pinalaga na pala ako ng Panginoon para maligtas. Pinalaga na pala ako ng Panginoon na bilang awit, nakadugtog. Pinalaga na pala ako ng Diyos. Hindi pala emotion yan. Hindi pala dahil gusto ko lang tumugtog. Hindi pala dahil gusto ko lang mag-preach. Hindi pala dahil gusto ko lang gumawa ng mabuti sa kapwa ko. Kasi meron akong puso. Meron akong nararamdaman na awa. At yung awa pala na narinig ko, hindi pala pity. Hindi yung pity na hindi na physical therapy. Yung pity na minsan nandun, minsan wala. At minsan, nararamdaman natin, minsan naawa tayo, minsan nawawala yung awa natin. Pero yung pala, inisay na ng Diyos sa buhay ko. O yung pala, nilagay ng Panginoon. Na yung pangalan ko, inilista na sa libro ng buhay. Na talaga pala ako ay wala pa sa mundong ito, nakasulat na yung pangalan ko na ako ay maglilingkod sa Panginoon. Na ipapangalan ko sa mundong ito at ako ay maglilingkod sa Panginoon. Ako at ang pamilya ko ay dadalhin ko na maglilingkod sa Diyos. Ayun pala yung layunin ng Diyos sa akin. At nakakalungkot kasi minsan may mga tao na sinasabi nila na yung naging Kristiyano ako parang pahirap sa akin. Parang hindi ko na-feel na ako ay mananampalataya. Bakit naman ang palataya ako? Maraming problema na dumating sa buhay ko. Hindi ko na-enjoy. Kaya nakakalungkot kasi meron ako na makakilala. Sinabi niya, alam mo brother, minsan gusto ko lang tumalikod sa pananampalataya ko. Sabi ko, bakit naman? Kasi hindi ko ma-feel. Hindi ko ma-feel yung sinasabi pa yung Kristiyano. Mas maganda ba yung Katoliko ako? Bakit ba nung nasabi mo mas maganda ba yung Katoliko ka? Kasi yung buhay ko nun, masagana. Kasi nung nasa Katoliko ko, masagana ako. Kasi, pinasag ko yung santo namin. Sinumpa ako. Pinasag ko yung santo namin. Ayun yung mga taong hindi nila naiintindihan ng ginawa ng Diyos. Ay para sa kanila, ang pagkakilala nila sa Panginoon, ay biyaya rin. Pero kung titignan po natin, sinabi doon, inulaan na pala. Nung unang panahon pa, na ako, tayo, sila, tayo lahat, ay magiging ko sa Panginoon. Ibang napakalaking biyaya po yun. Pero it's a blessing na tayo magiging ko sa Panginoon. Hindi natin sasabihin na, Manila lang ako ng kaibigan ko, taon-taon na dito. Sinama lang ako kasi nabuhod ako. No. Kasi meron tayo yung ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya ng Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Kaya naramdaman ng Panginoon ng kanyang magiging na. Sometimes, madalas, lagi natin sinasabi. Diba? Minsan hindi man natin
sa ating mga bibig. Pero, hindi natin mainit. Maaaring personal. Sa buhay pananampalataya natin, dumarating tayo sa punto ng ating buhay na nagpo-question na. Sinasabi natin, Panginoon, bakit naman ganun? Puro pagsubok na lamang yung buhay ko. Bakit hindi ako nire-respeto ng mga taong dapat nire-respeto? Bakit hindi ko nararanasan? May hinahabol siya. Bakit hindi ko nararanasan yung importante ako sa loob ng pamilya? Bakit hindi ko nararanasan na na-enjoy ko yung pagiging isang Christian? Ang ating Panginoon naranasan niyo. Kaya yung nasa krusa ng Kalbaryo, naranasan niya yung hirap. At sinabi niya, Panginoon, bakit mo pinagayaan? Umiral sa kanya yung pagiging tao. Umiral sa kanya yung pagiging kanyang naramdaman na sakit. Tayo, kaya alam ng Diyos yung nararamdaman natin. Mga kapatid, nararamdaman ng Diyos yan. Kasi dumating siya sa pagiging tao. At kung ano yung nararamdaman natin ngayon, nararamdaman niya ng Diyos. Nararamdaman niya ng Diyos na gutom. Nararamdaman ng Diyos na iwanan siya. Nararamdaman ng Diyos na itapuha siya. Nararamdaman ng Diyos na nireject siya. Nararamdaman ng lahat ng nararamdaman natin, nararamdaman ng Diyos. Kaya napaka po, mapalad ka. Kasi naranasan natin. Naranasan natin yung mga bagay na naranasan natin. Kaya ngayon paglalapit sa Panginoon, mananalangin sa Panginoon. Alam niyo po, natuwa po ako kahapon sa GC namin, si Sister Tess, hindi ko, sorry, hindi ko yung pangalan. Nasa Morong po siya bataan. Yung anak niya, medyo nasa critical po. Hindi sumasakit ang tiyan, pero ano na, mahanak na. Hindi sumasakit ang tiyan niya. Ngayon dahil abuhanan na niya, mahanak na pero hindi sumasakit ang tiyan niya. At nag-aalala po si Sister Tess kasi isang kailan na i-direct na sabihin niya sa akin, nag-aalala siya kung yung baby ba sa tiyan ng anak niya ay buhay pa. Kasi hindi sumasakit eh. Kasi normally naman yung babae na sumasakit ang tiyan. Pero hindi sumasakit. At nang nasa bataan po siya, alam mo nag-child history niya. Humingi po siya ng prayer. Tinawagan ko isang kapatid niya, sabi ko, kamusta na yung kapatid mo? Sabi niya, natatakot po kami, Pastor. Kasi wala po kami maramdaman na any pagkilos ng bata doon sa loob ng tiyan. Kailangan po CS yung kapatid ko. After isang oras, nag-chat sa desk. Sinabi niya, maraming salamat sa manalangin mo. Kasi na-CS na yung ako. Ligtas yung ako ko at ligtas yung ako. Diba? Kasi alam ng Diyos na dumaan siya sa pag-ibig. Medyo wala. Karanasan ng Diyos yung pag-ibig. At kung po pwede lamang yung thing na yun, isa na lang ako. Kaya nga sinabi niya na isip. Think to the cross. Anyone, wala siyang feeling kung sa niya. Kaya ginawa niya yun dahil sa pagmamahal. Kung sa pagmamahal na hindi karapat-dapat mahal. At tayo, hindi karapat-dapat mahal. Kaya nung sabi ko, tama-tama yan is Friday, Saturday yun. Sabi niya, salamat sa Panginoon kasi sinagot ka agad ng Panginoon. Kaya walang bagay na hindi natin ibibigay ng Panginoon sa atin. Kasi lahat ng bagay na yun ay pinagdaan ng ating Panginoon. Number 5, ako'y nauuwaw. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, nauuwaw. So pinakita dito na ang Panginoon ay tao. Tao na nasasaktan,
nauuwaw, hindi Diyos na immortal, hindi Diyos na walang pakiramdam, na anumang gawin sa Kanya ay walang reaction. Hindi siya gano'n, hindi niya pinakita yun. Na kahit tusukin mo, immortal siya, hindi mo mamamatay. Hindi nga natin dumas sa proseso ng pagiging tao. Dahil nais niya ipakita na kung ano yung katayuan natin, nararanasan niya. Ba't hindi bumalik ang Panginoon dito? In the twinkle of an eye, Diyos ka agad. Sino man nakakaroon ng mga magic dito? Di ba sa mga magic, hindi ka sila dumagas sa proseso ng pagiging tao? Di ba biglang kagad, powerful kagad, Diyos kagad. Andong kagad yung authority. Di ba? Pero yung Panginoon, di ba dumaan? So, muna pinakamababang proseso. Kasi gusto niya palag sa atin. Na siya, sasaktan, nakutuwaw, lahat ng bagay. May kanyang pagkadaanan, o pagkadaanan. Sinabi ng awit, ito'y aking lalamunay, tuyong ako. Ang kagaya ng dila ko'y dumitigil sa aking malamala. Sa alabok na iniwan mo ako na halos patay. So, ang Panginoon, tayo na yun, sa inuwaw, kumuha yung Roman soldier ng esponga, pinainom ng Panginoon para maibsan yung kanyang uhaw. So, ano po yung sinasabi ng ating Panginoon ng panahon na yun? Nauuhaw ang Panginoon sa panahon na yun ng mga taong marami sa nauuhaw ang Panginoon ng mga taong magbibigay sa kanya ng parang ito doon. Nagkaharap sila ng simpatya sa mga tao. Imagine mo, asa na yung mga pinadali mo? Diba? Asa na yung mga pinakain kong 5,000? Asa na yung sumusunod sa akin habang nangangaral ako? Asa na yung mga taong sinabi niya, Panginoon, malilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo? Asa na yung mga disipulo na kasama ko sa 3.5 years na ako'y nangangaral, araw at gabi kasama ko? Asa na sila? Hinahanap ng Panginoon yung mga taong sa ipulubang. Naghahanap siya ng mga taong magbibigay sa kanya ng simpatya. Pero walang natulog. Number 6, ito ay naganap niya. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, niyumo niya ang kanyang ulo at nalabot ang kanyang hininga. It is finished. So tapos na yung sacrifice na ginagawa ng mga tao ng panahon na yun. Hindi na kailangan ng hayop, hindi na kailangan ng fresh blood na kung saan iaalay doon sa templo para magiging way of salvation ng mga tao yun. Naganap na yung mga ating Panginoon. Pero ang tanong sa panahon natin ngayon, nagiging makahulugan pa ba yung ginawa ng ating Panginoon? Tayo mga Christian, tayo na nakaka-appreciate yung ginawa ng Panginoon. Naganap na yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya yung ating luwan. Na tayo ay sobrang minahal ng ating Panginoon. At bilang pinagalayan ng Diyos ng buhay, ay nalilipay ko ito yun. Anong gagawin natin? Nakakatanong. Anong gagawin natin? Kaya yung naganap na yung ginawa ng ating Panginoon. Diba? Kung mayroong isang bagay na binigay sa atin ng ating mahal sa buhay, ano yung magiging response natin? Diba? Mas lalong Panginoon. Diba? Boss, kaya din, binigyan siya ng boyfriend niya ng Ferrari. Nagalaw siya ng Ferrari. Anong gagawin niya sa boyfriend niya? Mas mamahalin niya yung boyfriend niya. Diba? Kasi bakit? Kasi walang bagay pala na hindi ko gusto niya, hindi kaya ibigay ng boyfriend.
Diba? Diba? Kung mayroong nagbigay sa atin ng pinaka-precious na gift, ano yung response natin? Lalo natin makakalala. Pero dahil naiintindihan natin na kaya tayo narito. Kaya tayo narito sa 4 na kwadrado ng church na ito. Dahil naganap yung pinangarap ko. Yung salvation ay binigay sa ating mga kapatid. Bilang pinaglaanan ng salvation ng Diyos, ano naman yung dapat ko gawin para sa Diyos? For example, napakalaki, pag-asig ng topic natin, napakalaki ng vision ng Players Society ng Worship Assembly. Diba? Kita natin, ang dami pong gawain na binubuksan. Siguro mga 1 year from now, yung San Mateo, magiging church. Magiging church yun. Ayun yung vision namin ni Pastor. Na hindi lang siya mananatiling Bible study. Magiging church. At in the future, magkakaroon, may plano kami next year, magkakaroon kami ng mission sa Antique. Sabi nga, nanago ang Sister Edna, sabi ko, mag-survey ka sa lugar. At sabi ni Sister Edna, napakarami ng mayroong doon baryo na walang church. Ilang baryo na walang church yun, 5 baryo na walang church. Sabi namin ni Pastor next year, mag-mission tayo sa Antique. Yung pinangunan, in the future, magkakaroon ng manggagawa, magkakaroon ng gawain doon bilang piniglas ng Panginoon, pinapalaya ng buhay na walang hanggan. Ano naman kaya gagawin ko sa Panginoon? Saan kaya ako gagawin ng Panginoon? San Mateo? O Binoon? Diba? Ano kaya gagawin ko sa Diyos? Bilang pinagalaya ng buhay ng Panginoon. Ano kaya pwede kong gawin sa Diyos? Tinubos sa aking mga kasalanan, binigyan ng eternal life, binigyan ng lahat ng kailangan sa buhay. Araw at gabi, iniingatan ng Diyos. Araw at gabi, pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala ng Panginoon yung gawang kamay ko. At walang bagay akong iniingi sa Diyos na hindi binibigay ng Panginoon. Ano naman kaya pwede ko ibigay sa Panginoon? Ngayon ba, example ko ba yung ano ko? Sabi ko sa kanya, mag-aaral mo mabuti. Pag nakapagay ng aral, nagtrabaho ka, mag-asawa ka na. Nasabi ko sa anak ko yan. Sabi namin kasi nag-iisa ka lang anak. Gusto namin, kung sakali mo dumating sa punto na kami wala na, nakita namin nasa maayos ang kalagayan. Pero ano sinasabi ng anak ko? Hindi ako mag-asawa. Sasama ko kayo sa pagtanda. Kaya sabi ng anak ko yan. Kasi sabi ko, gusto niya maging mahalaga yung bagay na sinasakripisyo namin para sa future niya. Kasi nalabas sa isip ng anak ko, gusto niyang mag-response sa mga bagay na ginagawa namin para sa kanya. Para marating niya yung future na gusto niya marating. At alam niya doon sa future na kanyang pupuntahan, kasama kami doon. Pero lagi namin sinasama, intindihin mo yung future. Pero lagi niya sinasama, hindi. Kasama kami doon. Bilang niligtas ng Diyos, biglang pinaglaanan ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Bilang the future, kasama pa ba natin ng Diyos? Pinahina natin yung vision na binibigay na nilalatag ng Iglesia upang ang Panginoon ay makilala at mahayag sa bawat tao na hindi pa nakakilala sa Kanya. Ano kayang pwede gawin sa Panginoon? So, Brother Owen, may tumatanda na ako. Hindi mo, so, nanay ko, 83, 81. Diba? May tatanda pa ba rito kay nanay ko, wala na, diba? Pero, kahit sobrang init, pumapalo kami ng 44 Celsius yung init, naglalakad yan. Sa Morong. Parang nakatin niya sa San Mateo. Di ba? May sabi ng Panginoon na ganap. Kaya bilang pasasalamat sa Panginoon, ano ang response na pwede natin ibigay sa Diyos?
valuable yung life na ibinigay ng Diyos sa buhay. Diba? Tayo nga, di ba? Pag may mga bagay sa kaibigan natin, kahit pa may ngayon tao, sinasayuan natin. Tinatanong natin malaking utang na loob. Okay lang. Amor lang. Yung binigay ng tao. Pero lagi natin kinukwento yung kanyang buhay na naitulong sa atin. Kaya ang Diyos yan. Kailan kaya natin siya ikukwento? Kailan kaya natin ikukwento yung mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga sasama. Alam mo, si Jesus na pati nakasama. Kaya ginagawa ko. Kailan kaya ako pumunta kayo kung sa ng gas? Kailan kaya pumunta kayo na kapit bahay? Ay, pumunta yung tayo sa medyo natakot ako doon sa napanood sa YouTube, kaya tinignan ko talaga yung Star of Jacob. Sabi ito daw sign na malapit ang darating ng mga tinignan ko talaga siya. So, nakita ko na totoo ba? Ala ko ano lang walang siya yung parang gawa-gawa, pero nakita ko. Pero try mo mamaya madaling araw. Sige. 4 o'clock sa party is 4 o'clock ang gabay ko na. Nakikita mo siya. Siya yung nag-iisang bituin na wala sa kasama, nag-iisa lang siya. Nakakapag tinignan mo na gano'n, parang pa-cross siya. Tinignan mo, hindi siya satellite eh. Nakikita mo siya. Kung may hindi. Sana makita pa rin. Makita niyo ba rin? Kung yung mga rooftop dyan, tignan niyo, sinipin nyo. So ako talaga, tinignan ko talaga. So na-amaze ako sa amin. So ang Panginoon nagpapakita ng mga sign na malapit na dumating ng Diyos. Sa about time na ako nakakilala sa Panginoon na magpursige, na magmasipag upang kwento yung ginawa ng Diyos sa buhay. Sabi ng Panginoon, ito ay ang ganapan. Sing na tayo mga kapatid. Sing na tayo. Yung pangalan natin, hindi na mawawala yan. Hindi na mabubuhay yung pangalan natin sa libro ng buhay. Pero alalahanin natin, marami pang tao ang hindi nakasulat sa libro ng buhay. At nasa sa atin po yung desisyon kung gusto natin maisulat din sila ng kanilang mga pangalan sa libro ng buhay. Ayun ba? Nandito mo tatapos sa nagos. Ama, sa iyong kamay, pinagkakatiwala ko ang ating Espiritu. Sumigaw na malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Yung submission, ibigay na pa rin sa Panginoon. Pwede na niyang kunin yung credit. Pwede na niyang kunin yung glory na kanyang natamo nung siya mamatay sa krus. Pero minsan, hindi siya nag-disobey doon sa purpose ng ating amang nasa langit kung bakit siya namatay at muling nabuhay ay para sa mga taong nag-aangay ng kaligtasan. Ano po yung tinuturo sa atin? Yung ating relasyon sa Panginoon. Yung submission natin sa Panginoon. Hello, mga kapatid. Kamusta na yung spiritual life natin? Diba? Ano pa ba yung submission natin? O sa Diyos? O sometimes, o madalas, o palagi, ako na yung nag-aari sa buhay. Minsan, kinukumit tayo ng Panginoon na mag-pray. Siya. Kinukumit tayo. Uklatin mo naman yung love letter ko sa'yo. Kasi mangungusap ako sa'yo. Busy ako eh. Pero ang ating Panginoon, yung kanyang Espiritu, kanina niya pinagkatuwa. Sama. Yung ating relasyon sa Panginoon, kaya nila dapat natin pinagkatuwa.
Messiah. Kahit sa yan, sira ba yan? Napakainit sa pag-iibig sa Panginoon. Talaga kahit sino sinisira. Alala ko, nasa video kami. Pupunta kami ng Naga, pupunta ng Iriga. Record kami yung mga priest doon sa sasakyan. Sabi ng kasama ko, diba, ikaw ng mga priest. Sabi ko, hindi ko kaya ang mga priest. Ikaw lang muna. Pero, pinipita ko ng Holy Spirit. Ano yung purpose ng kanya? Is to share the gospel. Pero, hindi po kayo manghihingi kasi maraming nanghihingi doon eh. Hindi po kayo manghihingi, nandito po kami para mag-preach lang ng salita. Maraming mga Christian sa panahon natin ngayon na wala na yung desire. Para sa amin guys, ginagawa na lang ng nila yung kasarili ng Christian. Pero yung ating Panginoon, pinagkatiwala niya ang kanyang spirito sa mga lahat ng bagay, pinagkatiwala niya sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, the last 7 words na sinabi ng Panginoon sa atin, sana po makita natin yung number 1 na dahilan na lahat ng ito. Kung may kalagayan mo ngayon, kung may pinagdadaanan mo ngayon, makatapos. Yung opportunity, privilege mo, yung Espiritu ng Diyos, hindi mo mawawala siya. Pero may kailangan kang desisyon na gawin. Kailan mo kung ano yung pagkakatawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit niya nakilala ang Panginoon. At hindi nagkamali ang Panginoon. Hindi tsamba. Hindi tsamba. Kasi sinulit ko yung pangalan sa loob ng buhay. Hindi ako nagkamali. Kahit minsan, hindi nagkakamali ang Diyos sa pag-imbag ng mga laro doon sa loob ng buhay. May purpose ang Diyos sa buhay natin. At sana, I pray, hindi sana, I claim in the name of Jesus na nakita natin yung pagkakatawag ng Diyos sa buhay ng kasasama. Samahan niyo po ko sa kanya. Hallelujah, Jesus, Panginoon, pinapuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo po sa amin. Lord, walang katulad, Panginoon, hindi nababago yung pag-ibig, Panginoon. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Ang katapatan mo, Panginoon, hindi nagbabago. Kapag may Panginoon, hindi tapat sa'yo, pero ikaw ang natiling tapat. Pero panalangin po namin sa araw na ito, sa oras na ito. Patuloy ka mangusap sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay, na sinakripisyo, hirap, hanggang sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka nagdalawang salita, hindi ka nagdalinlangan, Panginoon, ibigay ang buhay para po sa amin. Kaya sa pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. Lord, pagkamat, nandun yung matigasan ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga ulo, Panginoon, na hindi po makasunod sa bagay na pinapagawa mo sa amin. Pero andiyan yung pasensya, pag-ibig na hindi na babago, Panginoon. Dahil nais mo isang araw, Panginoon, makikita namin na ginawa mo ito, Panginoon. Hindi dahil sa kabayaran ng kayong kamatayan, kundi lahat ng ito, Panginoon, ang nagtulak sa iyo dahil sa pamamahal po sa amin. Yung mga taong hindi karapat-dapat pumahalin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ayusin mo ang laman ng aming puso. Ayusin mo, Panginoon, yung aming relasyon sa iyo, Panginoon. Kung paano, Panginoon, kung mula ka namin tinanggap at kinilala bilang Lord at Diyos ng aming mga buhay,
Kung ano yung kasiyahan na binigay mo sa puso na muna ka namin tanggapin, Panginoon. Muli mo itong ibalik sa aming mga puso, Panginoon. Lord, palayan mo bawat sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumayo, meron dignidad, bilang anak mo, at bilang pananampalataya. Maraming pong salamat. Tuloy ka namin pinupuri at pinapasalamatan. Ito po ang aming sakudalanan sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.